Kung ayaw sa inyo ng commission and appointments, ganun talaga eh. Kung ayaw sa inyo ng Malacanang dahil hindi naman siguro ninyo na i-deliver what was expected of you, huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili. Opo. At tapos ngayon, Secretary J. Ruiz, ang balita ko po, sana hindi ito totoo, kayo daw po i-demote pa, gagawin daw kayong Director 4. Huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili na baka tanggapin nyo pa yung posisyon na Director. From Secretary, magiging Director 4 kayo para maging pinuno ng Presidential Action Center. Baka naman maintindihan ng iba dyan, kayo merong pinoprotektahan dyan. Meron ba kayong pinakikinabangan na hindi namin alam dyan? O baka ganun pa isipin ng iba. Bitawan nyo na po yan. Wala pong halaga yung posisyon na yan kung ang kapalit naman po nito, para po kayong aalisan ng tangal. Kung mawala man po sa inyo yung posisyon na yan, at least buo pa ang inyong pagkatao. Huwag kayong tatanggap ng posisyon. Pambihirang pati. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat. Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat, oo. Alam mo, Mr. Kabatbat. Ayan. Kilala ko to. Naalala na kita. Na-cover. Baka nakasama kita. Tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Oo, bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo. Asek papaliwanag ko lang sa iyo. Isip-isipin mo. Kung ginagawa nyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa nyo issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano kung ang lumapit sa Pangulo may daladalang stick ng banana cute, sinaksak na lang sa leeg ang Pangulo? Di ba? Di ba? Di ba? Bakit yun ang sisisihin mo, yung reporter? Ang sisihin mo, yung PSG. At ngayon, dahil dun sa sinasabi niyong paglabag ni Eden Suarez Santos sa protocol, hihilingin mo na tanggalin o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? Baka kayo dapat napalitan dyan. Hindi kaya kayo ang dapat natanggalin dyan? Dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo? Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga alituntunin dyan? Mabuti ang Malacanang Press Corps naglabas ng kanilang stand at sinabi nilang hindi sila pumapayag dun sa kahilingan o yung parang ini-impose nitong Errol Kabatbat na palitan si Eden Suarez. Mabuti na lang at ang Malacanang Press Corps ay nanindigan. Pambira itong mga taong ito. Uulitin ko, alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Hindi na ba kayo nahiya? Imbis na ang maging resulta ng inyong pagtatrabaho, kung nagtatrabaho man kayo, ay maging kaibigan ang mga nagko-cover sa Pangulo. Dahil importante yun meron pong working relationship ang media at ang gobyerno
nagiging adversarial pa kayo sa mga mamamahayag. Baka nakalimutan nyo na kaya kayo nandyan para ipalaganap ang alin? Ang mga programa ng inyong principal. Sino ba principal ninyo? Ang Pangulo. Ang dapat na nalalagay sa balita, kaibigan, ay ang Pangulo, ang inyong principal. Siya dapat ang laman ng balita. Yung mga mabubuting ginagawa niya, kung meron man, ang laman ng balita. Ano laman ng balita ngayon? Kayo! Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, pagtatanggalin nyo na itong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si RL Kabat-Bato. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. I-massacre na. I-wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pinagbubutihan ninyo kung paano gigipitin ng media. Ang pagbutihan ninyo ay kung paano magiging malaganap kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Kung meron man. Hindi. Ang pinagdidiskitahan nyo ay ang media. Sabi nga, do not shoot the messenger. Pambira itong mga tao. Ayan, kayo laman ng balita ngayon. Tuwan-tuwa siguro kayo na kayo laman ng balita. Ako, uulit, katulad na lang nito. Eto, total, nabanggit ko na si Secretary J. Ruiz. Nakasama ko po siya sa ABS-CBN at wala naman po akong masamang tinapay kay Secretary J. Ruiz. Pero, Secretary J. Ruiz, ako naman tayong kapatid lang ito. Kahit di man tayo magkapatid at mas pogi ka namang dihamak sa akin, ano? Hindi ba kayo na-bypass, di ba? Na-bypass kayo ng Commission on Appointments. Tapos, kayo ay nabalitang tatanggalin. Pagkatapos, kayo ay binigyan ng appointment na acting secretary. Ibig sabihin, na-downgrade na po yung inyong appointment. At tapos ngayon, Secretary J. Ruiz, ang balita ko po, sana hindi ito totoo, kayo daw po i-demote pa, gagawin daw kayong Director 4. Secretary, hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan ng ganyang paglapastangan sa inyong dignidad. Kung ayaw sa inyo ng Commission on Appointments, ganun talaga eh. Kung ayaw sa inyo ng Malacanang dahil hindi naman siguro ninyo na i-deliver what was expected of you, huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili. Opo. Huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili na baka tanggapin nyo pa yung posisyon na director. From secretary, magiging director 4 kayo para maging pinuno ng Presidential Action. Secretary, huwag nyo pong alisan ng dignidad. Ako po ay nagmamakaawa sa inyo. Bigyan nyo po ng dangal ang inyong sarili. Bitawan nyo na po yung pwesto na yan. Hindi po kayo mawawala, hindi po kayo mahuhubaran, hindi po kahinaan na mawala sa inyong posisyon na yan. You tried, yes, you did your best. Sabihin nyo, you did your best, you tried your best. Pero hindi po ito ang buhay nyo. Kung mawala man po sa inyo yung posisyon na yan, at least buo pa ang inyong pagkatao. Huwag kayong tatanggap ng posisyon that is lower than secretary. At least dito po sa kaparehong ahensya na Presidential Communications Office. Secretary, maawa po kayo sa sarili ninyo. Opo. Love ko po kayo dahil nakasama ko po kayo sa ABS-CBN. But, if you are not able to perform according to what was expected of you, hayaan nyo na sa iba yan. Sabihin nyo, at least, ginawa ko ang best ko, hindi pa rin sapat. Ibigay nyo na sa iba. Pero yung tatanggap kayo ng posisyon, baka naman maintindihan ng iba dyan, kayo merong pinoprotektahan dyan. Meron ba kayong pinakikinabangan na hindi namin alam dyan? O baka ganun pa isipin ng iba. Bitawan nyo na po yan. Wala pong halaga yung posisyon na yan kung ang kapalit naman po nito para po kayong aalisan ng tangad. Pambihirang pati. So,